May konting takot ako pag hawak. Ano to, sir? Lalaki, babae? Lalaki yan, sir. Sa fingerlings, sir? Fingerlings, yes. Sir, sa fingerlings kasi natin, sir, nagre-range siya ng 3 pesos to 5 pesos. Bali, kung resourceful ka talaga, kaya mo siyang kumita hanggang 50 to 80,000. Pag dinispose mo na yung Pag 3,000 dinispose. fingerlings mo. Ano Pero na yan? sir, Pinakamababa na yun, sir, 52, 50 to 80. guys, we are sharing an important information right now. Yes, sir. So imagine, namunan ka ng 15,000 more or less doon sa 3,000 na fingerlings. 6 to 7 months, ibibenta mo and you will earn 50 to 80,000. Kumbaga, we are not hyping this kind of hindi, sir. farming. This is the real story of Sir Joshua, kung ano yung experiences niya, kung ano yung na-encounter niya. At the same time, yung potential na pwedeng ibigay niya ito sa kabuhayan ninyo. Yes, sir. So, ibig sabihin, malaki na ang naibigay na Yes, sir. Malaki na. income, tulong, suporta ng pag-uulang farming mo sa inyong kabuhayan. Yes, sir. Pero sabi ko nga, kung kabataan ka na mahilig sa farming, simulan mo na ngayon. Hanggat bata ka pa, hanggat may lakas ka pa. Okay. So parang basically, sir, nagsimula lahat sa 500 pesos na inutang mo kay Mrs. Yes, sir. Yun yung naging puhunan mo sa ulang. Yes, sir. Sabi na nga hindi nangangailangan ng malaking kapital para magtagumpay sa buhay. Sir, ang tanong ng mga kababayan natin, magkano naman yung per piece? Sa fingerlings, sir? Fingerlings, yes. Sir. Sa fingerlings kasi natin, sir, nagre-range siya ng 3 pesos to 5 pesos each, madalas. Pero once na sabihin na natin, tumatanda siya, medyo lumalaki, dun tumataas ng konti pa yung presyo. Gumagastos kami ng another na pakain, then yung konsumo ng kuryente. Tama ba, sir? Parang 1.5 month, yun na pwede yung mo nang 3 to 5 ibenta? Yes, sir. 3 to 5 pesos. Yes, sir. Ano na siya, ready na for, pwede mo nang ihulog sa fish pan. Talaga? Fresh water na siya. Oo. So imagine guys kung tinutukoy ni Sir Joshua kanina is nasa 20,000 yung possible na pwedeng average Yes, sir. na pwede nilang ma-harvest dito and mabenta ng more or less 3 to 5 pesos, maximum 5 Yes, sir. pesos. Oh, multiply that again. 'Di ba? 'Yun ang pwedeng kitain. Parang nasa 100,000. Tama ba ako, sir? Estimatedly. More or less Ah. sa loob ng isa't kalahating buwan. Kaya kung marami kang tangke, mas maganda. Times 2, times 3. Nasa ganun na. Alright. So do you confirm, sir, na ganun ang kitaan? Nahuli mo. Okay. So guys, ako kasi first time kong pumunta sa ganitong aquaculture ba ang tawag dito? Yes, sir. Correct, no? Sakop na siya. Oo, kasi na-feature na natin ang tilapia, hito, and other types ng aquaculture. Yes, sir. Crayfish, meron din, di ba? Crayfish. Eto, first time ko. Ah. Kasi nakikita ko lang lobster, mga hipon, mga Sir. ganon. So sir, hindi ko ma-appreciate yung yung itsura niya. Meron ka bang mas malalaki dito? Meron, sir. Nandun sa dulo. Pwede ba nating makita? Alright guys, samahan nyo kami. Titignan natin yung, ano ba tawag natin doon? Bali fingerlings pa rin siya ng 4 to 5 inches. 4 to 5 inches na. So guys, tara, let's go. Sir, tingnan natin yung 4 to 5 inches natin na fingerlings. Ito, medyo malalaki na siya, kaya mas short term na lang siya alagaan. Tutusin. Okay. Alright. Pero may isda rin na kasama. Pwede mo siya, sir, i-polyculture kung tutusin. And red tilapia. Meron ka rin. Okay. Tapos ito naman, yung mga gapi. Bali, ang trabaho kasi nila, sir, taga-ubos ng mga tira-tirang pagkain, plus yung mga kiti-kiti. So ito sir, dalawa yung tangke mo dito. Sir, yes, sir. Oo. Bali, yung kabila, istaka natin ng fingerlings. Stackan ng fingerlings. Yes, sir. Dito sir, sa dalawang tangke mo na to, ilan ang laman ng bawat isa sir? Ito, sir, kaya niyang maglaman hanggang 2,000 na fingerlings. Same with the other... Yung doon kasi, sir, medyo mas maliliit siya. Yung bagong bagsak natin from hatchery. Oh yes. Bali, kaya niyang mag-hold hanggang 20,000.
Okay. Pero hindi siya papalakihin doon, baka sabihin naman. Oo. Bale, inaantabay lang natin siya habang nag-aantay doon sa mga customer na Sa mga order. buyers. Sir, dito sa sa pag-aalaga mo ng ulang, almost 5 years, Yes, sir. mayroon ka bang mga challenges encountered dito? First challenges namin, sir, yun, yung shortage ng kuryente. Yun ang may encounter nyo talaga pagka naka-concrete pond or trapal pond or hatchery kayo. Kasi once na, sabihin natin, yung nagbagyuhan dati, Yes. yun, naputol yung mga kable ng kuryente, walang kuryente talaga. Kung ba yung mga poste? Siguradong patay ang alaga. So, Ubos ka. kailangan, sir, regular may aerator ka. Yes, sir. Yun lang kasi ang source nila ng oxygen eh. Kung wala yan, sir. Kung wala yan, sir, hindi sila makakahinga sa tubig. So, Patay. basically, sir, ang expenses or investment mo dito, siyempre, Kuryente. given na yung given na itong housing, Yung housing. given na itong mga pan na mayroon ka dito, Yes, is sir. yung pakain, Yes, sir. tapos itong electricity. Yes, sir. Okay. So, Yan talaga. kumusta naman ang expenses sa ganon? Still, Surviving, kinakaya. Pero ano, sir, do you plan na mag-install ng solar so Yes, sir. that, o may solar ka na? Sooner. Bale, pinag-iipunan pa lang natin kasi medyo tinutukan natin yung hatchery setup natin bago Yes. tayo mag-solar. Second challenge natin yung water. Bale, kung hindi ka talaga sanay tumingin ng, sabihin natin, nagkakaroon ng ammonia yung tubig. Kung hindi ka talaga sanay tumingin, sir, mamamatayan ka. Every kailan ka nagpapalit? Every week, sir, nagdadagdag kami ng tubig. Nagdadagdag. Bali, overflow kasi yung tank natin na to. Okay. Bali, pag nagdagdag tayo ng tubig doon, nagbabawas naman siyang kusa. So, automatic. Napapalitan So, na siya. Sir, ano ba yung dinadagdag mo? Fresh water? Fresh or water na siya, sir. Deep well. Deep well na siya. Deep well na. Pero ano yun, sir? May tubig alat ka pa rin dito? Wala na, sir. Fresh water na Fresh itong na water puro. na lahat yan. Okay. Bali, CO lang kasi, sir. Nagpapapisa siya sa brackish water, Okay. pero nagpapalaki siya sa fresh water. So, normal water na. Sa, tabang. Okay. So, parang hindi rin naman pala ganun ka komplikado. Yes, sir. No, yung Actually nga, sir, ideally siya sa, yung mga bundukan na may water source. Oo, yung running water. kasi kumpleto na sila doon ng walang problema sa tubig eh. Sa Tarlac, sir, naglaglag kami doon dati. May source sila ng running water. 4 months, ang ganda ng harvest nila. Talaga? Ang pakain lang nila suso. Hindi sila gumamit ng Available feeds. lang yun sa bukid sir. di ba? Nakukuha lang nila doon. Gusto ko lang malaman kunyari kung gusto kong magsimula, ilan ba yung ideal na kailangan kong kunin para makapagsimula ako? Kumbaga, hindi ako magbi-breed for for commercial use lang. Bali, sir, kung mag-i-start ka talaga, kung nag-expect talaga ng medyo magandang kita na, at least 3,000 na fingerlings. Piraso. Piraso. Okay. 3,000 fingerlings yun. So, basically, kung 5 pesos na naman yon, that's 15,000. 15,000. Plus, yung magiging setup, di ba? Tsaka yung Aerator, kuryente. Ah. So, mag-start ka siguro. Yung housing ba? Ano ba? Basically, meron ka bang Housing, computation? sir, actually, pwede ka naman talaga gumamit ng trapal pan. Trapal muna. For the meantime, na sabihin natin, to lessen the expenses na hindi kagad yung labas kagad lahat ng pera mo. Correct. Kasi Then, nagsisimula ka pa yes, lang sir. Tapos, kapag nagsimula na ako, ilang buwan naman ang hihintayin ko sa pagpapalaki bago ko maibenta? Okay. Bali, yun, discuss natin, sir. Sa trapal pond and concrete pond, mostly, nag-harvest kami dyan mga 6 to 7 months. Bakit? Mas matagal siyang palakihin sa trapal tsaka sa concrete pond kaysa Bakit? dun sa natural pond. Dito kasi, sir, sabihin natin, hindi kasi nagagawa ng ulang yung natural way nila ng yung pamumuhay. Sabihin natin, ang ulang natural kasi, habitat. natural habitat. Bali, ang ulang kasi, sir, pagka kumain siya, makita mo yun, lulubog na sa putik. Okay. Kaya hindi sila stress. Yes. Plus pa, may nakakain natural food dun sa wild. Yes. Sa fish pond or anything na Kaya may yung lupa, natural way of growing nila, mas maganda. mas maganda. Ah. So kung let's say kung nasa natural way of growing nila, parang 4 to 5 months lang, pwede mo nang i-harvest, correct? Yes, sir. Pero Tama. kapag nasa pan or nasa 6 to concrete 7 pan, months. 6 to 7. Ah.
Pero Good size na. Pero actually, Oo. 5 to 6 months, meron ka nang pwedeng i-harvest na fast grower. Okay. Bali yung late grower, pwede mo naman siyang patagalin ng konti pa yung pag-alaga, another 2 months, tsaka mo na lang siya isunod na harvest. Sir, sa experience ninyo, no, sa mga sinusupplyan nyo or mga kakilala ninyo, doon sa 3,000 na piraso na fingerlings na pinalaki nila, Yes, sir. so naghintay sila ng mga 6 to 7 months, ano naman sir ang kita nila doon? Sir, halos kumikita sila kung resourceful ka talaga sa pagkain, kasi sa pagkain talaga tayo gagastos ngayon. Bali kung resourceful ka talaga, kaya mo siyang kumita hanggang 50 to 80,000. Pag dinispose mo na yung Pag 3,000 dinispose. fingerlings mo. Ano Pero na yan? sir, Pinakamababa na yun, sana? 52, 50 to 80. Pinakamababa na yun. guys, we are sharing an important information right now. Yes, sir. So imagine, namuunang ka ng 15,000 more or less doon sa 3,000 na fingerlings, then plus yung housing. Pero yung one time naman yung gastos ng Yung housing, housing, bali Diba? ilalabas na natin yung housing kasi Oo. hindi naman na siya totally kasama. Yes, so Pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit eh. O tapos yung feeds mo, kung gusto mong masosyal lang konti, di magpakain ka ng feeds. Pero if you have suso, if you have Isda. other ways, di ba? Yes, sir. Pagkain, natural na, pwede mong ipakain. Madami, Then, sir. 6 to 7 months, ibibenta mo, and you will earn 50 to 80,000. So guys, do the math again. Less mo yung expenses mo. 6 to 7 months, you have that kind of income. Again, single ano pa lang yon, pan mo. What sir. if Kung continuous yung dinuplicate mo, triniplicate mo? Guys, natututo tayo at marami tayong natututunan ngayon dito. Na-excite ako. Sir, maliit pa lang itong nakikita ko kasi alam ko ang ulang malalaki eh. Meron Yes, sir. ba tayong ano dito, yung tinatawag mong mga breeder? tingnan natin, sir. Pwede ba natin makita? Yes, sir. Tara. Alright guys, samahan nyo kami. Pupuntahan natin yung breeder pan ni Sir Joshua. Let's go! Pupuntahan natin yung mga breeder pan mo. Oo. Makikita natin. Ilan naman ang breeders mo dyan, sir? Nasa ano lang to, sir, 100 pieces. 100 pieces. Pero sir, nung nagsimula ka, mga ilang piraso, sir, yung mga breeder mo? Nung nagsisimula ka? Nagsisimula talaga ako, sir. Konti lang ang breeder natin kasi hindi naman talaga kailangan ng marami. So, ilan yung konti? Yung konti natin nasa 50 pieces lang halos. 50 pieces. Pero ngayon, nasa 100 na, nag-times 2 ka na yan. Yes, sir. Okay. Kumusta naman, sir, ang journey ng ano mo, ng pag-aalaga mo ng mga breeder? Yes, sir. Eto kasi, ginagamit lang natin siya mga 3 times. Then, kinakal natin another batch ulit na yung pinalaki na natin. Then, panibagong, yun yung ginagamit ulit natin ng breeder. Okay. So, nagpapalaki ka ulit. Yes, sir. So, 3 times mo lang silang napapaitlog. Yun kasi, sir, ang pinakamagandang, yung nabubuhay nila na magandang itlogan. Kung tutuusin. Okay. So, sir, sa pag nangitlog yung mga breeder natin dito, ilan ang napuproduce na eggs? Iyan, sir. Ang itlog niya, kaya niya mag-produce from 5,000 to 60,000. Kada isang female. Kaya mabilis, no? Ah, 5,000 to 60,000? 60,000. Dala-dala niya yon. Yes, sir. Kaya niya mag-produce. Meron ka bang ano ngayon dito? Yes, sir. Buntis? Pwede. Makita natin. Sir, patingin naman ako ng isang pares mo dyan, isang lalaki, babae. Or paano ba natin malalaman kung lalaki at babae yung Sige, sir. ulang? Sanap Sige. tayo, sir. Sige. Yan, ang laki guys. Wow! Oh! Yes, sir. Bali, Nice. ito ay... Paano ba hawakan yan? Ito, Yung hindi na maninipit. Nasipit ka na ba, sir? Yes, sir. Masakit manipit yan. Ito Aray yung, ko. ito yung tulis niya. Sa Aray. dulo. Grabe. Bali, dito mo, sir, hawakan para hindi ka masipit sa bandang ulo. Yan. Para mahawakan mo yung sipit. Ah! Yan. Ano to, sir? Lalaki, babae? Lalaki yan, sir. Male. Okay. Yung female, Guys! ito, sir. May konting takot akong paghawak. Kasi, laki. Guys, look at that. Tignan mo pa lang yung katawan niya, oh. Ayan. Tapos, sir, anong yung characteristics ng lalaki at babae para makita natin yung difference? Ayan. Sa male natin, sir, makikita mo yung sipit. Mas malalaki. Ito, lalaki to. Yung sipit. Okay. Plus pa yung katawan, mas malaki ang katawan. Mas broad. Oo.
Then Ito. yung female, unang-una medyo maliit yung katawan, maliit yung sipit. Then ito, yung pinaka-ilalim nyo, medyo nakabuka. Ito nakasara. Ah, okay. Ito. Oo. Kasi dito napupunta lahat ng Yung may mga itlog. itlog Lahat ng nila. itlog niya. Oo, Dito kasi napupunta yan. hinahawakan nila Oo. dyan. Okay. Kaya medyo nakabuka siya Oo. dito. So, ilang minutes ba bago pag ninahon mo dito, no? Na hindi naman mamamatay ito? At least 10 minutes kaya niya. Kaya pa nila. Okay. Oh, yun. Tumalon. Sir, sinabi mo 100 ka yung mga breeders mo. Ilan ang lalaki, ilan ang babae? Bali, ang lalaki lang natin dito, sir, 10 pieces. Okay. Tapos, Then lahat ay babae. Almost Halos na- 1:10 lang. 1:10. Yun ang 2%. ratio ng breeder po ni Sir Joshua dito sa kanilang farm. Ayan, oh. Guys, this is my first time na umawak na, ng ano. Medyo nung Maliit una. pa yan, sir. Kung tutusin. Sir. Ilalaki pa yan. Oo. Pag ganito ba, sir? Ano ba yung pinakamabigat na harvest ninyo? Maximum. Maximum, sir, 350 grams Isang piraso pa lang yon. sa isang piraso. Tapos, mga ilang months yun? Iyon, sir, umabot na siya ng 9 months to 10. Matagal na, no? Bali, ginamit na kasi namin siya for breeding. Oo. Kaya lumaki na siya ng husto. Oo. Sinabi mo, sir, kanina, kinakal ninyo. Yung babae lang. Pero yung mga lalaki, sir, tuloy-tuloy lang yung Lahat, mga... sir. Lahat. So nagpapalit ka. Nagpapalit talaga kami, sir. Every kailan? Every 3 cycle? 3rd cycle? Pag natansya na namin, sir, yung... Halimbawa, yung ganito kalaki, Oo. medyo mabigat na yung katawan niya for yung makakasawa. Yes. Yun, sir, Pinapalitan nyo namin na. So nagpapalaki ka na rin. Nire-ready mo na. Nire-ready na namin. Okay. Guys, ibabalik ko lang muna to. Baka maghingalo yung ulang. Para mamaya, kuha tayo ulit. Ayan. Okay naman. Hindi naman siya na-damage. Hindi naman. Okay naman, sir. Sir, dito sa pag-aalaga mo ng ulang, kanina nabanggit mo yung mga challenges encountered. Let's say, yung electricity, tapos other factors pa. Dito naman, sir, so far, ano naman ang naitulong ng ulang farming sa kabuhayan mo, sa personal mo, at Yes, sa sir. pamilya? Iyon, sir, sa ulang farming, unang-una, doon tayo nakilala ngayon. Sa buong Pilipinas, hanggang Vietnam, yung mga kaibigan din natin na nag-uulang sa ibang bansa. Then, secondly, nakapagpundar na tayo, sasakyan, then nakapagpaayos ng bahay. Tapos, yun, additional income na rin sa panggastos namin sa pang-araw-araw ba? Oo. Sa pamilya. Yes, sir. Then, yun, medyo hindi naman na kami namumblema sa other expenses. Depende na lang kung may malalaki talagang gastusan. Ayun lang. So, ibig sabihin, malaki na ang naibigay na Yes, sir. Malaki na. income, tulong, suporta ng pag-uulang farming mo sa inyong kabuhayan. Yes, sir. So, ibig sabihin, it's a living testament ni Sir Joshua na ang Kumikita, ulang sir. farming Kumikita talaga, sir. kumikita. Galing sa Totoo, kanya. Tsaka malaki pa ang niya, Potential. sa buong Pilipinas. Tutusin. Talaga? Kasi actually, sir, sabihin natin, kami pa lang yung nagpo-produce ng tuloy-tuloy. Yes. Ang order sa amin, sir, hanggang Mindanao. Pero hindi namin kayang i-provide lahat. Saglit, sir. When you say order, may mga nag-order ba sa inyo na nasusupplyan nyo all the way hanggang Mindanao? Yes, sir. Paano yun? Through air cargo, airline, or depende kung marami ang order, kami mismo ang pumupunta doon hanggang Mindanao. Umiikot kami hanggang Mindanao. Magkano ba or ilan ba yung minimum, sir, para i-ship nyo or i-deliver nyo sa ibang area? Ayun, sir, yung isang load kasi nito nung sasakyan namin, kaya niyang maghatid hanggang 150 na fingerlings. Okay. Yun, bali yung shipment natin doon, pagka 150,000, halos half kami. Okay. Half Meet halfway. half nung gastos nun kay client, half nung gastos nun sa amin. Maganda, hindi shoulder lahat ni client. Meron ka rin participation. Ay, magandang deal Kasi yun, ha? actually, kumikita din naman kami. Correct. Why not na hatian na lang din natin si farmer para dun sa... Correct. Kung nabanggit niya, nasa computation na naman ako. 150,000. Oh, again, multiply mo ng 5 pesos. Kumbaga, we're not hyping this kind of hindi, sir. farming. This is the real story of Sir Joshua
kung ano yung experiences niya, kung ano yung na-encounter niya. At the same time, yung potential na pwedeng ibigay niya ito sa kabuhayan ninyo. Sa Di ba? lahat ng farmer ng Pilipino. Sa lahat ng farmer na gusto. Na gusto. Kasi may mga farmer na gusto ko yan. Pero paano yun, Yung sir? iba kasi hype lang, sir, eh. Kung tutuusin. Di ba? Pero yung mga desidido na farmer na tututok talaga, sir, siguradong kikita. Ayun. Ah, Guys, hindi madali hindi siya madali simulan. sa pero, umpisa, oo. di ba? Pero pag natutunan nyo talaga, sir, yun, sure, nakikita kayo. Galing. Tiyaga talaga, sir, ang kailangan. Okay. So, sir, yung parang ang pinaka-ultimate na ano mo dito, na parang naipundar mo, sasakyan, bahay, then kabuhayan. Yes, sir. Di ba? Para sa pamilya. Yes, Sir, ano sir, babalik ka ba or ipupush mo pa ba yung pagiging landscape architect mo? Itutuloy mo pa ba or stay ka na dito? Eh, sir, hindi ko naman sa sinasarado na rin yung pagiging landscape architect ko. Pero pwede tayong sumideline bilang architect. Actually, sumaside talaga ako ngayon bilang architect. Then, bale, yung main na negosyo natin, eto na, yung ulang. Ulang farming talaga. Guys, I would like to clarify lang undergrad. Undergrad kasi, sir. Undergrad landscape architect, Maaga natutok sa negosyo. sinubukan ng ulang farming. Ito na siya ngayon, di ba? Parang minsan, no? Parang napaka-ironic ng buhay. Yung iba graduate, di ba? Cum laude, summa cum laude, pero hindi naman sa question natin, pero kapalaran siguro yun, di ba? Pero yung undergraduate na nagsumikap, inaral, natuto, eh parang we can say na mas successful ba sa buhay, di ba? Saka sabi natin niya, hindi, bali ina-align ka lang din ni Lord doon kung saan ka talaga kinreate. Correct. Hindi naman lahat. It's redirection. Yes, tama. Di ba? Kung hindi ka man pinagbigyan, pinalad na maging architect, di ba, malay mo, doon pala sa ano. Kaya sa lahat ng mga kabidyo natin dyan, na minsan nawawalan na ng pag-asa, di na ako makakatapos sa pag-aaral, eh malay nyo, Negosyante ka pala. negosyante ka pala pagdating ng Malay mo. araw, di ba? Ganun, sir. So, bago tayo magtapos, Sir Joshua, I would like to ask, ano ang gusto mong mensahe sa ating mga kabidyo, sa ating mga kababayan, ng mga young farmers, kagaya mo, na gustong magsimula ng ulang farming business? Yan, sir. Sa kapwa ko young farmers, mas maganda kung hilig nyo talaga mag-farming, simulan nyo na. Huwag na kayo sabihin nyo, mag-iipon muna kayo ng budget, then pagka nakaipon, tsaka pa lang mag-start. Kasi marami nang natrap dyan, hindi naman sa sinisirain mo, pero katulad ng mga OFW natin na mahilig din pala sa farming, pag matanda na sila, tsaka pa lang sila uwi, tsaka pa lang mag-farming, eh ano na yung lakas nila? Tututusin. Matanda na sila eh. Pero sabi ko nga, kung kabataan ka na mahilig sa farming, simulan mo na ngayon, hanggat bata ka pa, hanggat may lakas ka pa. Kasi yung pera darating yan eh. Hindi, sabihin natin, gumawa ka muna ng gumawa ngayon, darating yung pera dyan. Kapag tama yung sinimulan mo. Correct. Yan. Guys, ayan, galing kay Sir Joshua. Joshua without H, ha? Joshua. Joshua. Guys, no? Tama. Sa mga OFW na mga kababayan natin, sir. no? Tama. Nag-iipon sila kasi pagdating ko ng Pilipinas, magpa-farm ako. Pwede rin naman yon. Pero yung energy mo, yung katawan lakas mo, iba na. Hindi na kasing lakas ng kabataan dyan. So parang you are saying, sir, na habang may pagkakataon, may panahon, at may budget, pwede ka na magsimula. Kahit maliit na budget lang, sir. Actually, ako nag-start lang ako dito, 500 pesos budget. Inutang ko pa doon sa misis ko. As in, yun Kasi yung nalugi- initial na puhunan mo. Nalugi ko doon sa baboy dati. Then, Correct. nagkaroon ng utang. Dahil nga nalugi. Ayun, si misis kasi, continuous naman yung trabaho sa ano. Ayun, sabi ko sa misis ko, pero akong 500 pesos, bibili ko ng hipon. Tatry ko ibenta. Okay. So parang basically, sir, nagsimula lahat sa 500 pesos na inutang mo kay misis. Yes, sir. Yun yung naging puhunan mo sa ulang. Yes, sir. Hanggang, Trabaho na lang talaga, sir. grabe guys, sabi na nga hindi nangangailangan ng malaking kapital para magtagumpay sa buhay. Kaya kung tutusin, sir, yung nalugi ko na 200,000, kita na lang din yun. Hindi na siya galing dun sa nilabas ko lahat yung pera. Okay, so parang yung reinvestment mo na lang yun. Yung kinita ko na lang dito sa ulang yun, then ininvest ko naman sa hatchery. Oo. Yun na lang yung Pero yung pera loss mo ko. pa rin yun eh. Di ba?
Ganun naman talaga ang pera, dumadaan talaga. Yes. Guys, Ah. napakaganda po ng kwento ni Sir Joshua na binigyan tayo ng aral, inspirasyon na nagsimula nga sa 500 pesos na lugi ng 200,000 to 300,000. Inaral hanggang natutunan at ngayon nga po ay nagbe-breed at nagbebenta ng mga fingerlings Yes, sir. ng ulang at we can say, sir, successful sa hanap buhay. Turning pa lang, sir. Ayun. Kasi It's a success pa lang. constant ano yan, di ba? Okay. We can see, sir, successful na kasi ang success naman is continuous yan eh. Yes, sir. But as of the moment, sir, we can say you are successful dahil yung lahat ng challenges, yung mga problems na na-encounter mo lahat, napagdaanan mo, nalampasan mo. Marami na tayo natutunan, sir. Natutusin. At Exactly. marami pa tayong matututunan ulit. So napakaganda po ng kwento ni Sir Joshua at syempre tayo po nagpapasalamat sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang farm. At the same time, matutunan po natin yung paraan, diskarte at management. At the same time, yung potential income ng pag-aalaga at pagpa-farm ng ulang. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page, Avidyo Stories, at syempre sa ating Facebook account, Avidyo Stories. At huwag mo na rin pong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Avidyo Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Avidyo Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga kabidyo. Sir Joshua, congratulations! Thank you, sir. And thank you! Bye-bye! Okay, sir.